Ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero share ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos, pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA? Go. VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI? Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Na-briefing, ma'am. Na-briefing naman. Kayo ngayon. Ang kailangan tayo magpabalik. Para maninaw daw ulo ninyo. Kaya lang yung microphone ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction niyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi naman na siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan na. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, Yung role niya? wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, walang role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni
Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go, makikinig tayong lahat sa kanya. Yes. Tama. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Inday Sara para sa Presidente! Mabuhay ka, ma'am. sila. Mabulit na ako kayo. Sobrang formal lang. Na-briefing naman. Question, ano tingin niyo sa bagong Duterte Street? Duterte Park and Duterte Forest. What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong Shade. shade, no? So, importante sa amin ni Ate. Unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Yes, ma'am. So, okay siya. Palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan ng mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung awareness. Yes, ma'am. Ma'am, pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakauwi si PRRD. Actually, lahat tayo, no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng favor natin. Yes, ma'am. Ma'am, welcome back. We love you.